It looks a long time we have a Bible study. At mukhang mahabang panahon po nung mula nung nagkaroon tayo ng huling Bible study. I think we couldn't have Bible study for 2 months. Sa tingin ko po, hindi tayo nagkaroon ng Bible study sa halos 2 buwan. But this month we can restart. Pero sa buwang ito, tayo po yung magsisimulang muli. So let's learn the Bible. Kaya pag-aralan po natin ang Biblia. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano magpahanggang ngayon. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na meron kaming maraming kapagatian sa aming buhay Kristiyano, ang aming Panginoon ay kasama namin at palaging gumagabay sa amin. So let us commit all our concern to our Lord. Kaya ipagkatiwala nawa namin ang lahat naming alalahanin sa Panginoon. By the grace of God, this time we are gathered together to learn the Bible. Sa biyaya ng Diyos, ngayon po ay nagtipon-tipon kami ng sama-sama upang papag-aralan ang Biblia. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at patumbayan sa salita ng Diyos. This time, please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras na ito, kumilos nawa ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. Please open our heart and ears to the Word of God. Pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, mula sa pasimula hanggang sa matapos, ay umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. At first, let's open Job chapter 23. Sa una po, buksan po muna natin sa Job chapter 23, Verse 10. verse 10. Okay, 23 verse 10. 23 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. And also, Job chapter 42, let's open. Ganon din po sa Job chapter 42, Verse 5. verse 5. Okay, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Maybe we can summarize the book of Job by these two verse. Marahil, mabubuod po natin ang aklat ng Job sa pamamagitan ng dalawang verse na ito. Yeah. Maybe when you already have experience reading the book of Job. Marahil, may karanasan na po kayo na mapag-aralan yung aklat ng Job. You already read? Nabasa nyo na din po ba? Huh? Hindi pa? Hindi pa po. Yeah. So whenever we have the Bible study, I recommend you try to read first. Kaya sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible study, nire-recommenda ko pong basahin nyo po muna ito. Anyway, when you try to read the book of Job, you fear it's not easy, right? Gayunpaman sa tuwing pinag-aaralan nyo po yung aklat ng Job o binabasa, pakiramdam nyo po na hindi ito madali. Tama ba? Madali o mahirap? Maybe you feel it's not easy, right? Marahil, pakiramdam po ninyo na hindi po ito madali. Tama po ba? But when you think about the Job, you remind one word
Pero kapag pag-iisipan niyo po yung aklat ng Job, maalala niyo po ang isang salita. What one word? Ano po yung isang salitang iyon? Affliction, right? Kapigatian. Tama ba? When you call the name Job, you connect affliction. Kapag tinatawag niyo yung aklat ng Job, ang pumapasok agad sa inyo yung kapigatian. Affliction or the suffering, right? Kapigatian o yung pagdurusa. Tama po ba? Yeah. So today, anyway, we think about the book of Job. Kaya ngayon, pag-isipan po natin yung aklat ng Job. I already sent you the Job, the script. At binahagi ko na po sa inyo yung script po ng Job. First, let's think about the position of the book of Job in the Old Testament. Una, pag-isipan po natin yung posisyon ng aklat ng Job sa lumang tipan. Last time, the last Bible study, we learned full structure of the Bible. Nung nakarang Bible study po, pinag-aralan natin yung buong istruktura ng Biblia. You remember? We already learned. Naalala niyo pa po ba yung pinag-aralan natin? Old Testament, right? We can divide three parts. Ang lumang tipan po, mahahati natin ito sa tatlong bahagi. First, 17 book, right, about the history. Una po, yung 17 aklat patungkol sa kasaysayan. So that's why we already learned until the book of Esther, right? Kaya napag-aralan na po natin hanggang sa aklat ng Esther. Tama ba? You already forgot? We already learned Esther, right? Nakalimutan niyo na po ba yung pinag-aralan natin yung Esther? It's the history book, right? Yung Esther po yung kasaysayan, aklat ng kasaysayan. Job is located after Esther, right? At yung aklat ng Job ay matatagpuan pagkatapos ng So Esther. there are five book. It is called experience book. Kaya may 5 aklat po dito at ang tinatawag ito na karanasan. The poem is a poetry. Yung anyo po nito ay yung poetry. It is. That's why the 5 book is a poetry. Kaya yung ang 5 aklat na ito po ay poetry. And remaining 70 book is the prophecy. At ang natitirang 17 aklat po ay propesiya. From Isaiah hanggang Malachi. Mula Isaías hanggang Malakyas. So the Bible has a complete the structure, symmetry, right? Kaya ang Biblia po may konkretong symmetry. Anyway, we think about Job here, right? Ganyan pa man, pag-isipan po natin yung aklat ng Job. So from here, 5 book is the experience book. Mula dito, yung 5 aklat po ay aklat ng karanasan. Okay? And then the first introduction, let me read it. The subject dealt with in this book of Job is about the question of those who believe in the goodness and omnipotence of God, who is the ruler of the whole world. Una po, ang paksa na tinutukoy ng aklat ng Job ay patungkol sa mga katanungan ng mga nananampalataya sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na siyang namumuno sa buong daigdig. Suffering is a universal theme for everyone, right? Ang pagdurusa po ay pangkalahatang tema para sa lahat. Tama po? The book of Job deals with the universal problem of the suffering of the righteous in particular. Ang aklat ng Job po ay may kinalaman sa pakalahatang problema o pagdurusa ng mga matuwid. The focus on right suffering of the righteous. Nakatuon po ito doon sa pagdurusa ng mga matuwid. And by presenting the argument between Job and his 3 friends about Job's of suffering in the form of a conversation. At sa paglalahad ng argumento o pagtatalo sa pagitan ni Job at ng kanyang 3 kaibigan patungkol sa pagdurusa ni Job ay isang anyo po ng pag-uusap. Not only does it make us
think about why the righteous suffer unexpectedly from various angles. Hindi lamang ito pinaisip sa atin yung patungkol sa mga kung bakit ang matuwid ay nagdurusa ng hindi inaasahan po mula sa iba't ibang anggulo. But also discover the principles and attitude of faith that solve the problem. Pero tinutuklas po nito yung prinsipyo at yung saloobin po ng pananampalataya na marisolba yung problema. So, although Job did not know the reason for his suffering, this book reveals God's noble purpose for suffering. Kahit na hindi nalalaman ni Job yung layunin ng kanyang pagdurusa, inihayag ng aklat na ito yung marangal na layunin ng Diyos para sa pagdurusa. The book of Job does not give straight answers to the question. Yung aklat ng Job ay hindi po nagbibigay ng tumpak na kasagutan sa mga tanong. Prior to presenting an answer based on God's direct revelation, there are the argument with the three friends and the appearance of Elihu to present a new perspective. At sa paglalahad ng kasagutan base sa direktang pagkapahayag ng Diyos, merong argumento doon sa tatlong kaibigan ni Job at yung pagpapakita ni Elihu na bagong pananaw. Maybe medyo mahirap to translate. Anyway, when we go through the process of suffering, we wrestle with the faith to solve the problem, and finally we have a new perspective on God and ourselves. Kapag dumaan tayo sa proseso ng pagdurusa, tayo ay makikipagbuno na may pananampalataya upang marisolba yung problema at sa wakas ay magkakaroon tayo ng panibagong pananaw ng sa Diyos at sa ating sarili. So we can remind, right, Romans chapter 8:28. Kaya pwede nyo pong maalala yung Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa kaibubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Yeah. Okay. And then think about background of Job. At pag-isipan natin yung background ng Job. The time of Job is probably the patriarchal era. Yung panahon ng Job po ay tiyak na sa panahon po ng patriarchal. About BC 2000. It's the same age, right? Same time. The Abraham, right? At the time of Abraham, right? Ito po ay katulad na kapanahunan ng panahon ni Abraham. So maybe the biblical scholar said the book of Job was written earlier than Genesis. At sinasabi ng mga Bible scholar na yung aklat ng Job po ay mas mauna na isulat po kaysa dun sa aklat ng Genesis. There are many reasons why the time of Job is probably the patriarchal era. Meron po mga kadahilanan kung bakit yung panahon ng Job ay tiyak na sa panahon ng patriarchal. Name for God. Yung pangalan para sa Diyos. In the book of Job, Almighty, the Shaddai, the Hebrew word Shaddai, this word used for God's name. Dito po yung pangalang makapangyarihan po, o Shaddai po, ay nagamit po. Appears 31 times. Lumitaw po dito ng 31 ulit. But so the Almighty God used in patriarchal period. Pero yung salitang makapangyarihang Diyos ay ginagamit po kadalasan sa panahon ng patriarchal. And also in Job, the book of Job, no specific reference to religious ceremony or sacrificial system in Israel.
At sa aklat ng Job po, walang tiyak na tinutukoy po sa pangrelihiyong seremonya o yung paraan ng paghahandog ng Israel. No mention of a priesthood, law, tabernacle, or religious festivals. Hindi nabanggit po yung pagkapari, yung kautusan, tabernakulo o yung mga kapistahan. Because during the patriarchal period, the head of the family served as a priest, as the representative of the family. Dahil po sa panahon ng patriarchal, yung ulo ng isang pamilya po ay naglilingkod bilang isang pari at kinatawan ng isang pamilya. Right? Job also served as a household priest. Kaya si Job din po ay naglingkod bilang pangsambahayang pari. So in Job chapter 1 verse 5, right, Job offered burnt offerings. Kaya sa Job chapter 1 verse 5 by himself, na si Job ay naghandog ng handog na sinusunog. It happened also at the time of Abraham, right? Nangyari din po ito sa panahon ni Abraham. Abraham also built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Si Abraham ay nagtayo ng altar sa Panginoon at tinawag yung pangalan ng Panginoon. And also similar environment to the patriarchal period in which Abraham, Isaac, and Jacob lived. At mayroon pong pagkakatulad na kapaligiran po sa patriarchal period na kung saan si Abraham ay sa Jacob po ay nabuhay. For example, Job's wealth was valued in livestock. Halimbawa po, yung ari-arian ni Job ay pinahalagahan po sa magitan ng kanyang mga hayupan. This was also the case for Abraham and Jacob. Ganito din po yung nangyari sa kaso ni Abraham at ni Jacob. So Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Kaya si Abraham po ay napakayaman sa kanyang mga hayupan, pilak at ginto. And the age of Job. At yung edad ni Job. Like the patriarchs, Terah, the father of Abraham, lived 205 years. At katulad po ng mga patriarka, si Terah po na ama ni Abraham ay nabuhay ng 205 years old. Abraham lived 175 years. At si Abraham ay nabuhay ng 175 years. Job lived also a long time. At nabuhay din po si Job ng mahabang panahon. The last chapter, right, Job chapter 42 mention after his suffering, Job lived 140 years. At sa Job chapter 42 po, nabanggit din po dito na pagkatapos nito ay nabuhay si Job na 140 taon. So most of the biblical scholars said maybe he also lived more than 200 years. Pero karamihan sa mga biblical scholar ay nabuhay si Job po ng mahigit 200 years. So right, same time, right, at the time of Abraham. May parehong kapanahunan po katulad ni Abraham. And let's think about the subject of Job. At pag-isipan po natin yung paksa ng Job. The subject of Job is the affliction of the righteous. Yung paksa ng Job po ay yung kapigatian ng mga matuwid. Christians sometimes have questions. Yung mga Kristiyano po minsan may katanungan. What is the reason for the disaster that come to those who serve God faithfully? Ano yung dahilan o layunin ng mga sakuna na dumarating sa mga naglilingkod sa Diyos ng tapat? Right? Christian, right? We serve God faithfully, but we have many oppression. Di ba tayo mga Kristiyano, naglilingkod tayo ng tapat sa Diyos, pero meron tayong maraming kapigatian? Then we have the question, right? Kung kaya nagkakaroon tayo ng katanungan. On the other hand, why are the wicked who ignore God and despise others prosper? Sa kabilang banda naman po, bakit ang mga masasama na tumatanggi sa Diyos at tinahamak yung iba ay sumasagana? In this situation, right, you can have the question. Sa ganitong pangyayari, nagkakaroon tayo ng katanungan. If God is omnipotent means the Almighty. Kung ang Diyos ay makapangyarihan po. And just, why does He sit by and watch the righteous suffer and the wicked prosper? Kung ang Diyos ay makapangyarihan at matuwid, bakit siya umuupo at pinapanood ng mga matuwid ay magdurusa at yung mga masama naman ay sumasagana? It looks like God
does not intervene that situation. Parang ang Diyos po ay hindi nakingialam sa ganitong mga sitwasyon. So then we have the question, right? Tapos nagkakaroon tayo ng tanong, Is God really just? talaga bang ang Diyos ay matuwid? Is God really almighty? Ang Diyos ba talaga ay makapangyarihan? The book of Job was written with the purpose of answering these questions. At ang aklat ng Job po ay naisulat na may mga layunin pong sagutin yung mga katanungang ito. So maybe this is the conclusion of the book of Job. At marahil, ito po yung konklusyon ng pag-aaral ng aklat ng Job. Man's absolute obedience to God's absolute sovereignty. Yung ganap na pagsunod ng tao sa ganap na kapangyarihan o soberenya ng Diyos. Man's side, we need to all we have to do is obey to the God's absolute sovereignty. Sa panig ng tao, ang kailangan lang po nating gawin ay ganap na sumunod sa ganap na kapangyarihan ng Diyos. The book of Job deals with a lengthy argument between Job and his three friends to find out the cause of Job's suffering. At yung aklat ng Job po ay nakatuon po doon sa mahabang argumento sa pagitan ni Job at ng kanyang tatlong kaibigan upang mahanap yung sanhi ng pagdurusa ni Job. So several themes appear, such as the friend's worldly thinking, that the prosperity of the righteous and the suffering of the wicked are completed in this world. Katulad po nito na yung mga yung pag-isip ng mga mundong kaibigan po na yung sumasagana po yung mga matuwid, na kasaganaan ng mga matuwid at yung pagdurusa ng mga masasama ay ganap na naisakatuparan sa mundong ito. The three friends, most of the contents in the book of Job, right, mention the dispute, argument between Job and three friends. Kaya karamihan sa mga nakatala po dito sa Job ay yung karamihan po dito yung pagtatalo sa pagitan ni Job at ng kanyang tatlong kaibigan. What's their worldly thinking? Ano po yung kanilang makamundong kaisipan? They fixed their idea. Nakapix na po yung kanilang kaisipan. That is the prosperity of the righteous. Yan po yung kasaganaan ng matuwid. And the suffering of the wicked. At yung pagdurusa ng masama. It is completed in this world. Ay maisasakatuparan o magaganap sa mundong ito. It's their fixed idea. Yan po yung nakapix na kaisipan sa kanila. They don't change this idea. At hindi po nababago hindi nila binabago yung ganitong kaisipan. But it cannot apply to all the situation. Pero hindi po ito pwedeng i-apply sa lahat ng sitwasyon. And then Job's thought about the suffering of the righteous and the prosperity of the wicked. At yung pag-iisip naman po ni Job ay patungkol po sa pagdurusa ng mga matuwid at yung kasaganaan ng mga masama. So their thought was different, right? Kaya yung kanilang pag-iisip mong magkaiba. That's why they have a lot of argument. Kaya nagkakaroon sila ng maraming pagtatalo. However, the important thing, all these disputes ultimately result in man's absolute obedience to God's absolute sovereignty. Gayunpaman, ang sa lahat ng pagtatalong ito, meron pong pangwakas na resulta na ang tao ay ganap na susunod sa kapangyarihan ng Diyos. It means even if there are some part that cannot be fully understood by human limited wisdom, a life of absolute obedience by acknowledging the mysterious sovereign providence of God is a mature faith. Kahit na may mga bahagi na hindi talaga lubos na maunawaan ng limitadong karunungan ng tao, yung buhay na sumusunod
yung buhay na ganap na pagsunod na kinikilala yung mahiwagang soberenya ng pagkalinga ng Diyos ay isang matured na pananampalataya. Yeah. If we can understand everything God does, then we bring God down to our level. Kung naunawaan natin ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, kung gayon ibinababa natin ng Diyos sa ating level. In the face of the truth that God is a God, it is necessary to acknowledge our limitation as creatures. Sa harapan po ng katotohanan na ang Diyos ay Diyos, kinakailangan po na kilalanin na yung limitasyon po natin bilang nilikha. Just accept the hidden providence with the faith and only obey. At tanggapin po yung nakatagong pagkalinga na may pananampalataya at sumunod lamang. So, when God allowed the oppression, suffering, our side, we cannot fully understand. Kaya sa panahon na kapag pinaintulutan ng Diyos yung kapigatian, sa panig natin, di po natin maunawaan. Yeah. But when God allow it, there is a good providence of God. Pero kung pinaintulutan ito ng Diyos, meron pong mabuting pagkalinga ng Diyos. Our side, we have to believe God's sovereignty, God's good providence. Sa ating panisampalatayanan natin, yung soberenya ng Diyos at yung pagkalinga ng Diyos. Our side, we just have to obey to God's sovereignty. Kaya sa ating panig, kailangan lang nating ay sumunod ng ganap sa soberenya ng Diyos. So that is the conclusion of Book of Job. Kaya yan yung konklusyon o pagwawakas ng aklat ng Job. So when you read the Book of Job, you shouldn't focus on Job. Kaya kapag babasahin niyo po yung aklat ng Job, wag lamang kayong magtuon kay Job. You need to look at God, who is behind of Job. Kailangan mong tingnan ang Diyos na nasa likuran ni Job. You have to focus on God. Kailangan mong magtuon sa Diyos. 19 niyo po? Not focus on Job. Hindi pagtuunan yung si Job. Focus on God. Pagtuunan ng Diyos. The Book of Job says about God's sovereignty. At sinasabi na aklat ng Job, yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Not just suffering of Job. Hindi lang basta pagdurusa ni Job. That's the point. Yan po yung punto. Okay. So it looks some complicated, but the important thing, the Book of Job focus on God's sovereignty. At kahit na mukhang mahirap po, yung aklat ng Job po nakatuon po ito sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Okay. Main characters of the Book of Job. Yung mga pangunahing tauhan ng aklat ng Job. So main character, right? Main character Job, right? Kaya pangunahing tauhan is Job. And also Job's wife. At yung asawa ni Job. And three friends, Eliphaz, Bildad, Zophar. At yung tatlong kaibigan niya, si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. But Elihu, he is the youngest person here. At yung si Elihu po, siya yung pinakabatang tauhan po dito. But he had final disputation among this character. Pero siya po yung may kahulihang disputation po dito sa mga katauhan sa Job. So let's think about them. What is the mistake of three friends? Ano po yung pagkakamali ng tatlo niyang kaibigan? The contents of the argument of Job's three friends can be said to be universal truth. At ang nilalaman ng pagtatalo ng tatlong kaibigan ni Job ay masabing na yung pangkalahatang katotohanan. Their word itself is a universal truth. Yung kanilang mga salita mismo po ay pangkalahatang katotohanan. Their word itself doesn't have a problem. Yung kanilang mga salita po mismo, wala ditong problema. However, the problem is that they try to apply the universal truth unreasonably without understanding the special situation of
Job's suffering by God's providence. Gayunpaman, ang problema ay sinusubukan nilang i-apply ang pangkalahatang katotohanan ng walang kadahilanan nang hindi naunawaan po yung espesyal na sitwasyon ng pagdurusa ni Job sa magitan po ng pagkalinga ng Diyos. They shouldn't apply the universal truth to Job. Hindi dapat nila i-apply yung pangkalahatang katotohanan kay Job To Job's suffering, sa pagdurusa ni Job. because it was a very special situation. Dahil ito po ay isang espesyal na sitwasyon. Job's suffering was not because of his sin, right? Yung pagdurusa ni Job, hindi po ito dahil sa kanyang kasalanan. Tama po ba? It was by God's providence. Ito po yung sa magitan ng pagkalinga ng Diyos. That was their mistake. Yan po yung kanilang naging pagkakamali. So Eliphaz criticized Job based on his own observation and very personal experience. At sa Eliphaz po, pinuna niya si Job base po sa kanyang sariling obserbasyon at sa kanyang sariling karanasan. So whenever he says, right, he said, even as I have a sin, Sinabi niya, kahit maging ako nakita ko, and this we have searched out. ito ay aming nasuri. It was his own observation. Ito po yung kanyang sariling Right. obserbasyon. With the universal idea that suffering is God's punishment for the wicked. Na may ang universal na kaisipan po na ang pagdurusa ay parusa ng Diyos para sa masasama. Job's suffering is interpreted according to the law of cause and effect. Kaya yung pagdurusa ni Job ay ipinaliwanag alinsunod po sa kautusan ng sanhi at epekto. So Job chapter 4:7, right? Whoever perished being innocent, or were the upright ever corrupt? Kaya sinabi sa Job chapter 4 verse 7, sino ba ang walang sala na napapahamak o saan ang mga matuwid ay winasak? It means Job received the punishment because of his sin. Ibig sabihin, si Job tumanggap siya ng pagdurusa dahil sa kanyang kasalanan. His point is that, right? If Job is innocent, he will not be punished. Yung kanyang pinupunto dito, kung inosente si Job, hindi siya parurusahan. So the cause of suffering is because of sin, and once again urge the Job to repent. Kaya ang sanhi ng pagdurusa ay dahil sa kasalanan at muli hinimok niya si Job na magsisi. So he repeatedly, right, mentioned the cause of suffering is because of sin. Kaya paulit-ulit niyang binabanggit na yung sanhi ng pagdurusa niya ni Job ay dahil sa kanyang kasalanan. So he had a 3 times dispute with Job. Kaya may 3 beses po siyang pagtatalo kay Job. In chapter 4 to 5 and 15 and 22. Mula sa chapter 4 hanggang 5, chapter 15 hanggang 22. Second, Bildad. Kalaw naman po si Bildad. Bildad speaks based on tradition. Si Bildad nagsasalita po siya base sa nakaugalian, tradisyon. Based on tradition, he criticized Job while quoting many proverbs of his ancestor. Siya, base doon sa kaugalian, pinunan niya si Job habang binabanggit po yung maraming kawikaan ng kanyang mga ninuno. So he said, right, over the former age, consider things discovered by their fathers. Sinabi niya po, sa mga nagdaang panahon, hinihiling ko sa iyo at isalang-alang mong natuklasan ng mga ninuno. Anyway, he also says that the cause of Job's suffering was a sin. Sinabi niya din po, dahil yun na yung sanhi ng pagdurusa ni Job ay dahil sa kasalanan. The word itself is correct, but not in the case of Job. Yung salitang ito po mismo ay tama, pero hindi po sa kaso ni Job. Because Job did not suffer because of his sin. Dahil si Job hindi naman siya nagdusa dahil sa kasalanan, kanyang kasalanan. He also had a 3 times dispute with Job. Meron din siyang 3 ulit na pagtatalo kay Job. And Zophar, At si Zophar po. Zophar makes conclusion by simple guesses. Kaya si Zophar gumawa ng konklusyon po sa magitan ng simpleng paghula. His idea same, right? Yung kanyang kaisipan, ganun din po. Zophar also curses Job of being punished because he must have sinned. Inakusahan ni Zophar si Job dahil siya ay pinarusahan dahil siya ay tiyak na nagkasala.
But his case, he had a two-time dispute with Job. At sa kanyang kaso naman po, nagkaroon siya ng dalawang ulit na pagtatalo kay Job. Yeah. Anyway, all three friends, they are to essentially the same fixed outlook on life. Gayunman, yung tatlong kaibigan niya po ay pare-pareho po yung naging kanilang outlook sa buhay. In other words, it is the idea that suffering must be caused directly by sin. Sa mas madaling salita, ito yung kaisipan na yung pagdurusa ay tiyak na sanhi po na may direktang kaugnayan dahil sa kasalanan. And that God's blessing and curse can be measured by human prosperity and calamity. At yung pagpapala ng Diyos at sumpa ay susukatin po dahil sa kasaganaan at kalamidad ng tao. Yeah. That was their fixed idea. Yan po yung kanilang fixed na kaisipan. Yeah. It happened, right? The Jews at the time of Jesus also believed that physical disability were the result of sin. Ganun din po sa panahon ni Jesus na yung mga Hudyo naniniwala sila na yung physical na mga disabilities po, resulta yan ng kasalanan. Yeah. They say to Jesus, right? Rabbi, who sinned this man or his parent that he was born blind? Sinabi niya po dito, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito ang kanyang mga magulang. Yeah. Same idea, right? Like the three friends. Parehas ng kaisipan, katulad ng tatlong niyang kaibigan. Yeah. Suffering does not come from because of a sin always, right? Kaya yung pagdurusa po hindi palaging dahil sa kasalanan. So they had an extremely narrow and rigid view of providence. Sila po ay tiyak na makitid po yung sa pananaw ng pagkalinga. Yeah. However, since they were convinced that their views were correct, they saw that to oppose them was to oppose God. Kaya po, gayunpaman, dahil nakumbinsi na po sila na yung kanilang pananaw ay tama, nakikita po nila na yung magiging laban sa kanila ay laban din sa Diyos. For example, Jopar said, right? Kaya sinabi ni Zophar, But he's just saying, but he said, God speak. Sinabi niya ito pero binanggit niya, sinabi ng Diyos. Yeah. Because he thought he's just saying is always correct. Dahil iniisip niya na yung kanyang palaging sinasabi ay tama. That was their mistake. Yan po yung kanilang pagkakamali. That's why the three friends were of no help. Kaya po yung tatlo niyang kaibigan ay hindi po talaga tulong. Yeah. The reason is because they saw suffering in black and white logic. Dahil nakikita po nila yung pagdurusa sa puti at itim na logic. They thought black or white only. Sa tingin nila, itim lang at puti. No middle case, right? Yeah. So whether Job was alone or God was alone. Kaya kung si Job man nagkamali o ang Diyos ang nagkamali. They chose that Job was alone. At pinili nila na si Job yung nagkamali. They didn't think that there was a third reason. Hindi nila naiisip na meron pang ikatlong dahilan. Yeah. So the three friends made it harder for Job than Satan. Kaya yung tatlong kaibigan po ni Job, ito yung mas mahirap kaysa kay Satanas. Job, who overcame Satan's temptation by faith, made the mistake of insisting his own righteousness because of wrong advice of his three friends. Si Job po, nagawa niya mapagtagumpayan yung mga tukso ni Satanas sa magitan ng kanyang pananampalataya. Gayunpaman nakagawa siya ng pagkakamali dahil ini-insist niya po yung kanyang sariling katuwiran dahil sa maling pagpayo ng kanyang tatlong kaibigan. Yeah, what's the mistake of Job? Ano po ba yung pagkakamali ni Job? He insists that he insisted his own righteousness. Pinilit niya po yung kanyang sariling katuwiran. Yeah, because Job didn't commit sin morally, right? Siyempre si Job hindi siya nakagawa ng kasalanan ng moralidad. But he insisted his own righteousness. Pero pinilit niya po yung kanyang sariling katuwiran. Yeah. So the logic of three friends is generally correct, but Job was not suffering because of a sin. Kaya yung logic ng kanyang tatlong kaibigan po ay tiyak na tama pero si Job ay hindi nagdusa dahil sa kasalanan. The three friends are trying to apply the general case to Job. Kaya sinusubukan ng tatlong kaibigan na ito na i-apply ito sa kaso po ni Job. But
Elihu was different from three friends. Pero si Elihu po ay naiiba mula sa kanyang tatlong kaibigan. Elihu listened to all three conversation and summarized them all. Si Elihu po ay nakikinig sa lahat ng pag-uusap ng kanyang tatlong kaibigan at kanya po itong binuod na mabuti. And then, toward Job, he rebuked his self-righteousness. At para naman kay Job, sinaway niya po yung kanyang sariling pangangatwiran. Elihu pointed out the mistake of Job. Kaya pinunto po ni Elihu yung pagkakamali po ni Job. Right, because of Job, right? Because he was righteous in his own eyes. Dahil si Job po, siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. It was the attitude of Job. Ito yung pag-uugali po ni Job. Here also, right? Because he justified himself rather than God. Dito rin po, sapagkat binigyang katuwiran niya ang sarili sa halip na ang Diyos. So it is not that Job suffered because of his sin, but his attitude toward the suffering pointed out that there was a problem. Hindi nagdusa si Job dahil sa kasalanan, kundi dahil sa kanyang pag-uugali doon sa pagdurusang it means his attitude toward the suffering, it's his problem, his mistake. Ibig sabihin yung kanyang pag-uugali doon sa pagdurusang iyon, yun po yung naging problema. Right, Job's attitude, like that of a wicked man who said, I am so righteous, but it is not right for God to make me suffer like this. Kaya po yung pag-ugali ni Job, katulad po ng isang masama na sinasabi, ako ay isang matuwid at hindi narapat para sa Diyos na ako ay magdusa tulad nito. Right, because he insisted his righteousness, it make God is wrong. Kaya dahil pinipilit niya po yung kanyang sariling pangangatwiran, kaya nagiging ang pangyayari na nagiging mali ang Diyos. So the Job's attitude for the suffering, that was wrong. Right? Kaya yung pag-ugali ni Job tungo doon sa pagdurusa po, ito yung pagkakamali niya. And Elihu also, as for the three friends, he condemned them because they condemned Job. Apat, para naman sa tatlong kaibigan po, kanya silang hinatulan dahil hinatulan din nila si Job. Elihu has a different point of view than the three friends. At si Elihu po ay merong ibang pananaw kaysa sa tatlong kaibigan. The three friends look at the person below from above. Yung tatlong kaibigan po, nakatingin sila doon sa tao mula doon sa itaas. And scold and teach. At sinisigawan po sila at natunuro. But Elihu is trying to communicate with a brotherly love. Pero si Elihu po, sinusubukan niyo pong makipag-usap na mayroon pong pagmamahal. So he was humble than other three friends. Kaya siya po ay higit na mas mapakumbaba kaysa sa tatlong kaibigan. So he said, right, I am young in year and you are very old. Therefore I was afraid and dare not declare my opinion to you. Kaya sinabi niya po dito, ako'y bata pa at matatanda na kayo, kaya't ako'y nahihiya at natakot na ipahayag sa inyo ang aking kuro-kuro. So Elihu analyzes Job's suffering from a completely different perspective. Kaya ina-analyze po ni Elihu yung pagdurusa ni Job mula sa magkaibang pananaw. His point is that suffering has a purpose. Ang kanyang pananaw po, yung pagdurusa ay may hangarin, layunin. It reminds us of the purpose of suffering. That suffering is not discipline but training. At pinapaalala nito sa atin na yung layunin ng pagdurusa, ang pagdurusa po hindi disiplina kundi pagsasanay. God allowed the suffering for training. Kaya pinaintulot ng Diyos yung pagdurusa upang masanay. And so suffering is God's intention to stop our sin. At yung pagdurusa, ito po yung intensyon ng Diyos upang matigil po ang ating kasalanan. So Job chapter 33, he mentioned, verse 17, in order to turn man from his deed and conceal pride from man. Kaya dito po sinabi,
upang sa kanyang gawa siya ay maibaling at ang kapalaluan sa tao ay putulin. So that was his point overview for suffering. Kaya yan po yung kanyang naging pananaw po o patungkol po sa pagdurusa. Elihu is appealing to Job to adopt a new attitude toward the suffering. Kaya po yung inaapil po ni Elihu dito kay Job ay upang ma-adapt niya po yung bagong pag-uugali tungo dun sa pagdurusa. So Job's suffering, he said, is not for sin but for correction and instruction. Kaya po sinasabi niya na yung pagdurusa ni Job ay hindi dahil sa kasalanan kundi para sa pagtatama at pagtuturo. He pointed out that Job did not suffer because of his sins, but Job's attitude toward the suffering was wrong. Pinunto niya po na yung na nagdusa si Job hindi dahil sa kanyang kasalanan kundi dahil sa pag-uugali niya tungo doon sa pagdurusa. Yun po yung mali. Because Job did not seek the will of suffering, but instead protested against God. Si Job po hindi niya po hinanap yung kalooban ng pagdurusa kundi pinotres niya yung maging laban sa Diyos. So Elihu is preparing the background for God to appear. Kaya inihanda ni Elihu po yung background ng Diyos na lumitaw. So after Elihu, right, finally God appeared to Job. At pagkatapos ni Elihu po, kahuli-hulihan lumitaw po ang Diyos kay Job. So think about the appearance of God. Kaya pag-isipan po natin yung pagpapakita ng Diyos. The best climax of the book of Job is the direct appearance of God in chapter 38. Ang mainam na climax po ng Job ay yung direktang pagpapakita ng Diyos sa chapter 38. However, God does not mention the background, reason, or result of Job's suffering. Gayunpaman, hindi po binanggit ng Diyos yung background, yung dahilan o yung resulta ng pagdurusan ni Job. Job and three friends, right? They dispute. Yung right? si Job, why you have a suffering, this kind of suffering? Si Job at yung kanyang tatlong kaibigan po, mayroon silang pagtatalo. Bakit ka mayroong ganitong pagdurusa? They wanted to find the answer, right? Nais nilang mahanap yung kasagutan. Yeah, but God appeared to them. Pero ang Diyos ay nagpakita sa kanila. But God didn't give an answer about it, right? Pero ang Diyos ay hindi nagbigay ng sagot tungkol dito. What God did? Ano po ba yung ginawa ng Diyos? God, He merely speaks through nature or the animal world that God is omnipotent. Na ang Diyos, siya po mismo ay nagsalita sa magitan po ng mga kalikasan o ng mga hayop na ang Diyos ay isang makapangyarihan. He did not explain the reason for suffering or Job's questions. Hindi niya po pinaliwanag yung dahilan ng pagdurusa o yung katanungan ni Job. So there are 31 description of God's wisdom and power that can be realized through the nature. Meron pong 31 pagpapakita po ng karunungan ng Diyos at kapangyarihan na marirealize po sa magitan po ng kalikasan. List 9 facts about astronomy. Dito po yung 9 na katotohanan tungkol sa astronomy. 10 facts about climate phenomena. Yung 10 katotohanan tungkol po sa fenomena ng klima. 12 facts about animal ecology. At 12 katotohanan tungkol po sa ecology ng mga hayop ng animal. Right? It's just strange, right? Kakaiba po ito, di ba? God does not give answer to them. Hindi nagbigay ang Diyos ng sagot sa kanila. God just mentioned, I am creator, I am Almighty God. Binanggit lang ng Diyos, ako ay tagapaglikha at makapangyarihang Diyos. Yeah. The reason why, by listing example of God's wisdom and ability, He draws the conclusion that Job must quietly trust God. Kaya sa magitan po ng paglalagay ng halimbawa ng karunungan at kakayahan ng Diyos, ipinakita niya po na yung konklusyon kay Job na dapat siyang tahimik na magtiwala sa Diyos. Yeah. Job had to stop his mouth, right? Kailangang itigil ni Job yung kanyang bibig. Yeah. He had to quietly trust God. Kailangan niya pong tahimik na magtiwala sa Diyos. Because God is a creator, Almighty God. Dahil ang Diyos ay tagapaglikha at makapangyarihang Diyos. So God gave one
verse, Job chapter 38, 41. Okay. You open the Bible. You open the Buksan Bible. niyo po. Job 38, verse 41. Job 38 verse 41. 38, verse 41. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinong nagbibigay sa uwak ng kanyang pagkain kapag ang kanyang mga inakay sa Diyos ay dumarating at nagsisigala dahil sa walang pagkain? Yeah. God mentioned the raven. Binanggit ng Diyos yung uwak. Yeah. Who provide the food for the raven? Sino nagbibigay ng pagkain sa mga uwak? Right? Job didn't provide the food for the raven, right? Hindi naman si Job yung nagbibigay ng pagkain sa uwak. Yeah. God provide. Ang Diyos yung nagbibigay. Job cannot say anything, right? Kaya walang walang maisalita si Job. In this word, it means that God who feed the raven will not forget Job. Sa verse na ito, ibig sabihin na ang Diyos na nagpapakain sa mga uwak, di niya po kakalimutan si Job. God has the ability to operate the universally, much less does God have ability to control Job. Ang Diyos ay may kakayahang i-operate po yung sansinukob po. Ganon din po, may kakayahan din po siyang kontrolin si Job. If God control the universe, whole world, even small thing, God control also Job, right? Kung kayang kontrolin ng Diyos ang buong universe po, ganon din po kaya niyang kontrolin yung maliit na si Job. God allow affliction to Job, right? Pinahintulot ng Diyos kay Job yung kapigatian. If God provide food for the raven, even if He provide food for the raven, according to God's will, God allow the affliction to Job. Kaya kung ang Diyos ay nagbibigay ng pagkain sa uwak, kung gayon ibig sabihin po, ang Diyos din po yung nagpapahintulot ng kapigatian kay Job. Therefore, it is said to be quiet and trust. Sa makatwid, sinasabi po nito na manahimik, tumahimik at magtiwala. Of course, God didn't say to Job, quiet, trust, right? Siyempre, hindi sinabi ng Diyos kay Job, tumahimik ka at magtiwala. God just remind who is God. Pinaalala lang ng Diyos kung sino ang Diyos. I am creator. Ako ay Diyos ang tagapaglikha. I'm governed, I control everything in this world. Ako ang kumokontrol sa lahat ng bagay sa mundong ito. Just quiet, trust. Kaya tumahimik kang magtiwala. So he compares God's power and Job. Kaya kinumpara niya yung kapangyarihan ng Diyos at ng Job. So God continuously ask question to Job. Kaya patuloy na nagtatanong ang Diyos kay Job. Where is the way to the dwelling of light? Kaya nasaan ang daan patungo sa tahanan ng tanglaw? So continuously, right? Give a question. Kaya patuloy po siyang nagtatanong. Right? Job chapter 38, 19 to 22. Mula sa Job chapter 38 verse 19 hanggang 22. God asked to Job. Ang Diyos ay nagtanong kay Job. But Job's side cannot answer even one question, right? Pero sa panig ni Job, kahit isang salita, hindi po siya makasagot. He need to be quiet, right? Kailangan niya pong manahimik. Job 38 verse 2, right? Who is this who darkens the counsel by word without knowledge? Sa verse 2 po, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? He humbled the Job. Pinapakumbaba niya po si Job. And gave him reason to believe. At binigyan siya ng dahilan upang sumampalataya maniwala. Even if there are parts that cannot be fully understood by human limited wisdom, it is necessary to live a life of absolute obedience by acknowledging the sovereign providence of God. Kahit na may mga bahagi po na hindi lubos na maunawaan ng limitadong karunungan ng tao, kinakailangan po na mamuhay sa isang buhay na merong ganap na pagsunod po na kinikilala yung soberenya ng pagkalinga ng Diyos. That's the point, right? Yan po yung punto. So,
we need to believe sovereign providence of God. Kailangan nating sampalatayanan po yung dakilang kapangyarihan ng pagkalinga ng Diyos. If we add, it's a good sovereign providence of God. Pwede nating idagdag dito yung mabuting dakilang kapangyarihan ng pagkalinga ng Diyos. But when God allowed the operation, our side, we cannot fully understand. Kaya kung pinahintulutan ng Diyos yung kapagatian, sa panig natin, hindi natin ito lubos na maunawaan. Right? When you have some operation, you cannot fully understand. Di ba po kapag may mga kapagatian kayo, hindi nyo ito lubos na maunawaan. Why God allow Bakit this pinahintulot ito ng operation? Diyos? Why God allow this operation to me? Bakit pinahintulot ng Diyos ang ganitong uri ng Right? kapagatian You sa have many akin? questions, right? Meron tayong maraming katanungan. But God does not give the answer, right? Pero ang Diyos ay hindi nagbibigay ng sagot. Yeah. But our side, we can believe God has a good providence. Pero sa panig natin, meron tayong, pwede rin sumampalataya na mayroong mabuting pagkalinga ng When Diyos. God allow the operation to you, God has a good providence. Kapag pinahintulot ng Diyos sa iyo yung kapigatian, merong mabuting pagkalinga ng Diyos. That's why our side, we have to believe it. Believe it. Kaya sa ating panig, kailangan nating sumampalataya. We just obey to the sovereign providence of God. Sumunod lamang sa mabuting kapangyarihan ng pagkalinga ng Diyos. The Job teaches us. At ito yung tinuturo sa atin ng Job. So, why not explain the reason of suffering? Bakit hindi pinaliwanag doon ng Diyos yung layunin ng pagdurusa? It's important. Ito po yung mahalaga. God did not tell Job the reason for his suffering. Hindi po sinabi ng Diyos kay Job yung dahilan ng kanyang pagdurusa. Because it makes the test a test. Dahil magiging yung pagsubok ay pagsusulit. You understand what I mean? Naintindihan niyo po ba? Yeah. This is because if the counsel in heaven in Job chapter 1 was known to Job in advance, it could not be a test in the true sense of the word. In Job chapter 1, there is a counsel, God and Satan, right? Kaya po doon sa chapter 1 po ng Job, meron pong paghaharap, meron pong hukuman sa harapan ng Diyos at ni Satanas. Yeah. Satan, right? Satan asked to God, right? Di ba si Satanas ay nagtanong sa Diyos? Yes. Job served God well because God blessed him. Tinanong ni Satanas, pinaglilingkurang mabuti ni Job ang Diyos dahil siya ay nagpapala sa kanya. But maybe if his physical blessing disappeared, he will not serve you. Pero marahil kung alisin mo sa kanya yung kanyang mga pisikal na pagpapala, hindi kanya paglilingkuran. Then God allowed, right? God allowed to Satan. Kung gayon, pinahintulot ito ng Diyos kay Satanas. Right? It already happened in heaven, right? At nangyari na po yan sa langit. Yeah. But Job's side, our side, we know through the Bible what happened. Sa panig natin, hindi natin alam kung ano yung nasa Biblia. Before Job suffered the operation, right? There was a council in heaven, meeting in heaven, right? Kaya bago nagkaroon ng pagdurusa ni Job, meron na pong pagtitipon doon sa langit. But Job's side, he didn't know, Pero right? sa panig ni Job, hindi niya po alam. That's why his side, he cannot understand why he suffered a lot of operation. Kaya sa kanyang panig, hindi niya po maunawaan bakit pinaintulot ng Diyos yung kahirapan. Yeah. Because God, the test can be real test, right? Dahil yung pagsusulit ay maaaring tunay na pagsusulit. Since God does not explain suffering, trial has a meaning. Dahil ang hindi pinaliwanag ng Diyos yung pagdurusa, yung mga pagsubok po ay may kahulugan. If Job had known the heavenly meeting and the outcome in advance, trial would have had literal meaning, right? Kung alam na po na una ni Job yung na mayroong pagtitipon sa langit at yung kinalabasan nito, yung pagsubok niya po ay magiging kaunti lang yung kahulugan. Yeah. That is why God did not explain the cause of suffering and bless the outcome in order for Job to pass through trial like trials.
Minor to translate. Halimbawa, right? There is a company. Halimbawa po, merong isang kumpanya. Yeah. The chairman of the company want to know the work attitude of the employee. Kaya yung chairman ng isang kumpanya, nais niyang malaman po yung pag-uugali ng pagtatrabaho ng kanyang mga empleyado. Yeah, he want to test the attitude of their attitude in the workplace. Kaya nais niyang subukin yung pag-uugali doon sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuan. Then it's possible, right? Chairman, what you call transform his appearance. Kaya pwedeng yung chairman po ay magpalit ng kanyang anyo. And enter the company like the normal employee. At pumasok sa kumpanyang iyon tulad ng isang normal na empleyado. And work together, right? At magtrabaho kasama nila. Then he can check their attitude, right? Kung gayon makikita niya po yung kanilang pag-uugali. Because the other employee doesn't know he is a chairman. Dahil yung ibang empleyado hindi niya nila nalalaman na siya yung chairman. Right? But let's suppose chairman let employee he will go to their workplace. Pero ipagpalagay nating ipinaalam ng chairman na siya ipupunta sa kanilang pinagtatrabahuan. Already they know he's a chairman. Alam na nila na ito ay si chairman. Right? Then chairman cannot test their attitude, right? Kung gayon hindi masusubok ng chairman yung kanilang pag-uugali. Naintindihan niyo po? Yeah, same situation. Right? Ganitong pangyayari din po. If Job already know why he has this suffering, kung alam na ni Job kung bakit siya mayroong ganitong pagdurusa, it can have real test, right? hindi ito maaaring magiging tunay na pagsubok. That's why God hide the reason why Job suffer affliction. Kaya itinago ng Diyos yung dahilan o layunin ng pagdurusa ni Job. Yeah, that's the same to us, right? Ganon din po ito sa atin. You suffer affliction in your life. Nagdurusa kayo ng kapagitian sa inyong buhay. But sometimes God hide the reason why allow the suffering. Pero minsan itinatago ng Diyos yung dahilan kung bakit o layunin ng pagdurusa ninyo. Yeah, like a Job. Katulad ni Job. Yeah, to test you, to test. Upang subukin ka. Yeah, test can be real test, right? Kaya yung pagsubok ay maaring tunay na pagsubok. Yeah. Okay, so anyway, you have you try to have an understanding what Job tried to say. Kaya subukan niyo po unawain kung ano po yung sinasabi ni Job. And then we can think more concretely. Think about structure of Job. Yung structure ng Job. First, the introduction, chapter 1 and 2. By introducing the righteous and pure faith in Job, it shows that Job's suffering was never due to sin. Sa magitan ng pagpapakilala ng katuwiran at ng dalisay na pananampalataya ni Job, pinapakita na yung pagdurusa ni Job ay hindi kailanman dahil sa kasalanan. And by showing the sin of the heavenly meeting, the fundamental cause of Job's suffering is identified. At sa magitan ng pagpapakita ng pangyayari ng makalangit na pagtitipon, yung pinakapangunahing sanhi ng pagdurusa ni Job ay makikilala. As I said, right, our side, we know what's the fundamental cause of Job's suffering. Right? Kaya sa panig natin, alam po natin yung pinakapangunahing sanhi ng pagdurusa ni Job. Because we can read the Bible, right? Dahil nababasa natin yung Biblia. On Job's side, he doesn't know, right? Pero sa panig ni Job, hindi niya po ito nalalaman. Yeah. And main subject is from chapter 3 hanggang 42 verse 6. At ang pangunahing paksa po dito ay mula sa chapter 3 hanggang chapter 42 verse 6. There are three conversations with Job's three friends. May tatlong pag-uusap kasama ng tatlong kaibigan ni Job. Through this dialogue, the problems and limitation of various human perspectives on suffering are revealed. Kaya sa magitan ng mga dialogue na ito, yung problema at limitasyon po ng iba't ibang pananaw ng tao po tungkol sa pagdurusa ay nahayag.
Yeah. Just it's a man's idea. They have a dispute. By man's idea they dispute. Kaya sa magitan ng kaisipan ng tao, sila ay nagtatalo-talo. And it is revealed that there are good purpose and reason for suffering. At nahayag dito na mayroon pong mabuting layunin at dahilan ng pagdurusa. At this time, Job makes the mistake of revealing his righteousness. At sa pagkakataong ito, nakagawa si Job ng pagkakamali na maihayag yung kanyang sariling katuwiran. Job, who did not complain even in the devil's test, commit a mistake because of his three friends. Si Job na hindi nagreklamo kahit na siya ay sinubok ng dyablo, ay nakagawa ng pagkakamali dahil sa kanyang tatlong kaibigan. The three friends made it harder for Job than the devil. Kaya yung tatlong kaibigan ni Job yung naging mas mahirap kaysa dun sa dyablo. And all quarrel and conflict are organized by the word of God. At ang lahat ng mga pagtatalo at yung pagtatalo at salungatan po dito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That is the introduction, chapter 1 and 2. Yan po yung introduction in chapter 1 and 2. And Job's in chapter 3 there is a Job's lament. At sa chapter 3 po merong panaghoy ni Job. After then there is a first conversation with the three friends. At pagkatapos nito merong unang pag-uusap sa kanyang tatlong kaibigan. Eliphaz, Bildad, Zophar. Kay Eliphaz, Bildad at Zophar. It repeat 3 times. At paulit po ito 3 beses. Second conversation, third conversation. After then, there is a God's intervention. Pagkatapos po nito, meron pong pamamagitan ng Diyos. And then there is the last chapter, 42, there is a conclusion. At sa chapter 42 naman po yung conclusion. It tells us that God has an infinite love that wants to bless a human being along with God's faithfulness and justice, even though you cannot understand God's providence with a human idea. Sinasabi nito sa atin na ang Diyos ay may malawak na pag-ibig na nais niyang pagpalain ng tao kasama ng katapatan ng Diyos at katuwiran kahit na hindi natin lubos na maunawaan yung pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kaisipan ng tao. We can know, right? Infinite God's love, right? God want to bless a human being. Nais pagpalain ng Diyos ang tao. But our side, we cannot understand God's providence complete. Pero sa ating panig, hindi natin ganap na maunawaan yung pagkalinga ng Diyos. Okay, so let's think about lesson from each chapter. Pag-aralan po natin yung aral sa bawat chapter. Don't worry. We can next time we need to have one more Bible study, the book of Job. Huwag po kayong mag-alala dahil sa susunod po magkakaroon po tayo ng isang pag-aaral tungkol sa aklat ng Job. Because it's a long book, we cannot finish it all today. Dahil sa katunayan, ito po yung mahabang aklat, kaya hindi natin matatapos ito ngayong araw. So maybe you worry. Start now chapter 1. Kaya mag-aalala kayo, ngayon pa lang magsisimula yung chapter 1. When finish? Kailan kayo matatapos? Don't worry. Huwag po kayong mag-alala. We will have one more time. Meron pa po tayo isang beses pa po. So today we can just learn until chapter 3. Ngayon po, pag-aaralan lang natin hanggang chapter 3. Okay? Don't worry. Kaya wag po kayong mag-alala. In chapter 1, we need think about the Son of God. Sa chapter 1 po, kailangan nating pag-isipan po yung mga anak ng Diyos. You open the Bible, Job chapter 1:6. Buksan niyo po sa Biblia, Job chapter 1 verse 6. Okay, chapter 1 verse 6. Chapter 1 verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon at si Satanas ay dumating din namang kasama nila. The Son of God, sons of God. Kayo mga anak ng Diyos. And Satan also came.
At dumating din po si Satanas. Yeah, it's a heavenly meeting. It happened heavenly meeting, right? Ito po yung makalangit na pagpupulong. God called the sons of God and Satan. Tinawag ng Diyos yung mga anak ng Diyos at si Satanas. But here we think about who is the sons of God. Pero dito, pag-isipan natin, sino po yung mga anak ng Diyos? They are angel. Sila po yung mga anghel. Okay. Job chapter 38:7 also said, the morning stars sang together, and all the sons of God shout for joy. Sinabi sa verse 7 po, nang sama-samang umawit ang mga tala sa umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsigawan sa tuwa. Here, morning stars and the Son of God, they also, or they are, means angel. Dito po, yung tala sa umaga at mga anak ng Diyos, silang lahat po dito ay anghel. Why are angel called the sons of God? Bakit yung mga anghel po ay tinawag na mga anak ng Diyos? Angels are also spirit creature and have personalities. Dahil yung mga anghel po ay merong spiritual na ninalang at merong pong pagkatao. In other words, it is said to be a son in the sense of a spiritual creature. Kasi mas madaling salita, sinabi po dito na anak na mayroon pong sense ng spiritual na nilalang. Angel also creature of God, right? Kaya yung mga anghel po, nilalang din ito ng Diyos. In this sense, they are called sons of God. Kaya sa bahagi ito, sinabi po mga anak ng Diyos. But angels are not blood-redeemed sons, right? Pero yung mga anghel po ay hindi po yung mga anak na mayroong pong mga dugo na We are saved Christian, right? We are the blood-redeemed sons of God, right? tayo po yung mga anak po na tinubos po ng dugo. We are the sons of the bride. Tayo po yung mga anak ng asawang But angels are sons of the servant. yung anghel po, sila po yung mga anak ng mga alipin, Right? lingkod. God created the angel as a servant. Nilikha ng Diyos yung mga anghel bilang mga alipin. Servant of a saved Christian, right? Alipin po ng mga ligtas na Kristiyano. So anyway, they are spiritual creature. In this sense, they are also sons of God. Kaya po sila din po yung mga spiritual na nilang at sa payag nito, sila din po yung mga anak ng Diyos. Okay. And in chapter 1, we need to think about characteristics of Satan. At sa chapter 1 po, pag-isipan din po natin yung pagkatao ni Satanas. Katangian ni Satanas. Satan accuses the righteous. Si Satanas po, kanyang inaakusahan yung mga matuwid. Right? Satan answered the Lord, said, does the job fear God for nothing? Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos ng walang kapalit? It is a cursing of Satan, a cursing. Ito po yung pag-aakusa ni Satanas. Yeah. So verse 10 to 11, right? He accursing before God. Yeah. Kaya sa verse 10 hanggang 11, inaakusahan niya po yung sa harapan ng Diyos. We don't have much time. You can read by yourself the Bible. Yeah. So Revelation 12:10 says about it, right? Kaya sinasabi po ito ng Revelation chapter 12 verse 10. It is called the accursed of our brethren. Sinasabi po dito, yung tagapagparatang sa ating mga kapatid. Satan, right, is a curse of our brethren. Si Satanas po, siya po yung tagapagparatang sa ating mga kapatid. Who curse them before our God day and night. Siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Zechariah chapter 3:1 also says Satan standing at his right hand to oppose him. Sa Zacarias chapter 3 din po sinabi, si Satanas nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Luke also 22:31. You open the Bible. Kaya buksan niyo po sa Biblia po. Luke 22:31 and 32. Lucas chapter 22 verse 31 hanggang 32. Okay, 31 and 32 basahin po natin ng sabay-sabay.
Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa inyo upang ang inyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik kang ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Yeah, we can know that all people, including the disciple, are constantly being accursed by Satan. Malalaman natin ang lahat ng mga tao, maging yung mga alagad po, ay patuloy na inaakusahan, pinaparatangan ni Satanas. And we can know that there is the Lord's unceasing intercession. At makikita natin na meron na walang na hindi humihintong pamamagitan ng Diyos, ng Panginoon. The Lord is guarding against the continual claim of Satan. Kaya ang Panginoon po ay nagbabantay po laban sa mga pakanan ni Satanas. But Satan never gives up. Pero si Satanas po ay hindi sumusuko kailanman. And we have to keep in mind, right? Satan is a curser. Kaya, tandaan po natin ni si Satanas ay tagapagparatang. But Satan is placed under the rule of God. Pero si Satanas po ay inilagay sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. We read, right? Job chapter 1:6, right? Satan also came among them. Kaya nalaman natin sa Job chapter 1 verse 6 na si Satanas din po ay dumating kasama nila. But we need to understand, rather than appearing before God arbitrarily, it is a situation where Satan has to be called by God and give a report. It means, Satan came to God, right? Ibig sabihin si Satanas po ay dumating sa Diyos. But if God does not call him, he cannot come to God, right? Pero kung hindi siya tinawag ng Diyos, hindi siya pwedeng lumapit sa Diyos. With a special purpose, God called Satan. Na mayroong special na layunin, tinawag ng Diyos si Satanas. It indicates even Satan is under God's rule. Pinapaliwanag dito na maging si Satanas ay nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos. And we can know Satan works on the earth. At malalaman natin na si Satanas ay kumikilos sa lupa. Job chapter 1:7, let's open. Job chapter 1 verse 7. Verse 7. Sa verse 7 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagpamanhik manaog doon. Satan said, right? God said to Satan, "From where do you come?" Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Then Satan said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Sumagot si Satanas sa Panginoon sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagpamanhik manaog doon. We must know that there is an active works of Satan behind the scene of the world. Dapat nating malaman na mayroong pong aktibong pagkilos ni Satanas sa likuran po ng kasalanan ng sanlibutan. He's working diligently in the land. Siya po ay masigasig na kumikilos sa lupa. So Revelation 12:9 said, right? He was cast to the earth. Kaya sinabi sa Revelation chapter 12 verse 9, siya ay itinapon sa lupa. And also, Satan is not omnipresent and almighty. At si Satanas po, hindi po siya makapangyarihan, hindi po siya yung nasa lahat ng lugar sa lahat ng oras. It is impossible for Satan to walk here and there at the same time. At imposible pong kumilos si Satanas sa dito at doon na may parehong pag-oras. He can only be in one place at a time. Siya ay nasa isang lugar lang sa parehong oras. If Satan is here, right? Satan cannot be in Manila, right? Kung si Satanas ay nandito, hindi siya pwedeng nasa Manila. He's not omnipresent. Hindi po siya yung omnipresent o nasa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. He works only partially. Kumikilos lamang po siya ng partially. And also his power also limited. At yung kanyang kapangyarihan din po ay limitado. Satan cannot work without man's agreement. Si Satanas ay hindi kikilos kung walang agreement sa tao. Satan could not accurately know the heart of Job. Satan could not accurately know the heart of Job. At hindi rin po tiyakang nalalaman ni Satanas yung puso ni Job.
he misjudged that when Job was tested, he would curse God and live. Siya ay nagkaroon ng maling kahatulan na kapag si Job ay sinubok, na susumpain niyang Diyos at iiwan niyang Diyos. Yeah, because he cannot know complete the heart of Job, right? Dahil hindi niya ganap na nalalaman yung puso ni Job. Yeah. So it's the same to us, right? Yeah. Satan cannot know our heart complete, right? Ganon din po sa atin. Hindi po malalaman ni Satanas kung ano yung puso natin, nasa puso natin. What you experience, right? Satan knows your heart. Pero naranasan natin minsan na para bang alam ni Satanas yung puso natin. Yeah. Because Satan is very diligent. Dahil si Satanas po ay napakasipag. Satan every time observe you. Palagi kang inoobserbahan ni Satanas. That's why he know what's your weakness. Kaya alam niya po ang iyong kahinaan. But Satan does not know our heart complete. Pero hindi ganap na nalalaman ni Satanas yung ating puso. Yeah. Satan cannot do anything without allowance of God. Walang magagawang anuman si Satanas kung walang pahintulot ng Diyos. God not only control nature but also control Satan. Kaya hindi lamang kinukontrol ng Diyos yung kalikasan, maging si Satanas po. Satan was permitted but restricted. Pinapayagan si Satanas pero may restricted po. Yeah. The Lord said to Satan, "Behold, he is in your hand, but spare his life." Sinabi po dito, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Satan's activities are thoroughly controlled under the sovereignty of God. Yung mga pagkilos o mga gawa ni Satanas ay ganap na nasa ilalim ng soberenya ng Diyos. When we remember that Satan is also a creature of God and his activities are strictly limited, we have no reason to fear him as long as God protects us. Kaya kapag naaalala natin na si Satanas ay likha rin ng Diyos at yung kanyang mga gawain ay limitado, wala tayong dahilan para katakutan siya hanggat tayo ay protektado ng Diyos. Satan is a diligent, right? Si Satanas po ay masipag. Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ang diablo na inyong kaway itulad ng leong gumagalat, umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Satan knows people's weakness and dig into them. Si Satanas, nalalaman niya po yung kahinaan ng tao at siya ay pumapasok doon. Right, Judas Iscariot was a stumbled. Kaya si Judas Iscariote po ay natisod by temptation of Satan. Dahil sa mga tukso ni Satanas. And Ananias also, right? He was stumbled by the temptation of Satan. Si Ananias din po ay natukso dahil sa mga pakanan ni Satanas. Satan even tried to tempt Jesus, right? Maging si Jesus po ay sinubukang tuksohin ni Satanas. And Satan hindered the gospel. At hinahadlangan ni Satanas ang ebanghelyo. So you can read by yourself. Anyway, even he suffered great oppression that he cannot understand, but he kept his heart. Kahit na hindi maunawaan ni Job yung nangyayari sa kanyang kapigatian po, pero napanatili ni Job yung kanyang puso. Job chapter 1, 20 and 22 hanggang 22. You open the Bible. You read. Buksan niyo po sa Job chapter 1 verse 20 hanggang 22. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ng kanyang balabal, inahitan ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. In all this, Job did not sin nor charge God with the wrong. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Although Job was in the midst of the hardest suffering, he accepted it as God's will and did not complain against God.
Kahit na si Job ay nasa kalagitnaan ng mahirap na pagdurusa, tinanggap niya po ito bilang kalooban ng Diyos at hindi siya nareklamo laban dito, laban sa Diyos. Job's suffering did not come by chance, but was the result of a meeting in heaven. Yung pagdurusa ni Job, hindi dumating ito dahil sa pagkakataon, kundi resultan ng pagtitipon, pagpupulong sa langit. So what happened on earth was decided before the throne of God. Kaya kung ano yung nangyayari sa lupa, ay napagpasyahan po sa harapan ng trono ng Diyos. Therefore, we must acknowledge God's will for what happened in this world and submit to God's sovereign providence. Sang matuwid, dapat nating kilalanin ang kalooban ng Diyos sa kung ano ang nangyayari sa mundong ito at magpasakop sa soberenya ng pagkalinga ng Diyos. Yeah. So, submit to God's sovereign providence. Kaya magpasa ilalim sa dakilang kapangyarihan ng pagkalinga ng Diyos. That is the thing we have to do. Yan po yung bagay na dapat nating gawin. Okay, let's go to chapter 2. Punta naman tayo sa chapter 2. Satan does not give up when curses Job continuously. Hindi po sumuko si Job at patuloy niya pong pinaratangan si Job. However, Job keeps his heart for God without change until the end. Gayunpaman, iningatan ni Job yung kanyang puso para sa Diyos nang hindi niya po pinaparatangan ang Diyos hanggang sa huli. But wife of Job couldn't keep her heart. Pero yung puso ng asawa ni Job, hindi po napanatili, hindi naingatan yung kanyang puso. So, it happened, Job chapter 2, you open the Bible. Buksan niyo po sa Job chapter 2, verse 7 hanggang 10. mula verse 7 hanggang 10. 7 hanggang 10. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na." Ngunit sinabi niya sa kanya, "Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa magitan ng kanyang mga labi. Verse 9, right? His wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." Sinabi po ng verse 9, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Mananatili ka ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na." She shouldn't say that word, right? Dapat na hindi niya po sabihin yung salitang ito, di ba po? Job's wife reached her limit through a series of hardships. Yung naabot ni Job, ng asawa ni Job po yung kanyang limitasyon dahil po sa kahirapan. She probably wouldn't have spoken out like that if she had known the heavenly counsel. Tiyak na hindi niya po sasabihin yung mga bagay na yung kung nalalaman niya po na meron pong makalangit na pag-uusap. The two, right, wife of Job and Job reacted differently to the same situation. Kaya po yung dalawang ito, yung si Job at yung kanyang asawa, magkaiba po yung kanilang yung naging reaction po sa parehong sitwasyon. Why should we serve God? Bakit natin dapat paglingkuran ng Diyos? Because you are blessed. Dahil ikaw ay pinagpala? Do you serve God for the blessing? Pinaglilingkuran mo ba ang Diyos dahil sa pagpapala? No, right? Hindi po, di ba? Because God is God. Dahil ang Diyos ay Diyos. We should serve God as creatures. Dapat nating paglingkuran ng Diyos bilang mga nilikha. We don't serve God to receive a blessing, right? Hindi natin pinaglilingkuran ng Diyos upang tumanggap ng pagpapala. Can you really give thanks and praise to God in a situation where the condition for giving thanks are gone? Talaga bang makakapagpasalamat tayo at makakapagpuri sa Diyos sa kalagayan na kung saan yung nawala na yung pagpapasalamat? You must not serve God because of a blessing and gift from God. Hindi mo dapat paglingkuran ng Diyos dahil sa pagpapala at regalo mula sa Diyos. A person of faith is a person who can continue to serve God in sickness and poverty. Ang tao ng pananampalataya ay isang tao na patuloy na maglilingkod sa Diyos sa kanyang karamdaman at sa kanyang kahirapan. Right? Whatever situation we are, we have to serve God.
Sa anumang sitwasyon tayo naroon, dapat nating paglingkuran ng Diyos. Job could serve God even without blessings. Kaya po, si Job, pinaglingkuran niya ang Diyos kahit na walang pagpapala. We was able to serve God, nevertheless, even though he had no money, no children, and all the calamities. Nagawa niya pong paglingkuran ng Diyos sa kabila ng kahit siya ay nawalan ng pera, nawalan ng anak, at dumating sa kanya yung mga kalamidad. It proved his faith, right? It testified his faith. Nagpapatunay ito ng kanyang pananampalataya. The faith of the three friends of Daniel was like that, right? Kaya ganito din po yung pananampalataya ng tatlong kaibigan ni Daniel. If they don't serve the idol, they could die. Kung hindi nila paglilingkuran o sasambahin yung Diyos-Diyosan, sila'y tiyak na mamamatay. But what's their attitude? Pero ano yung kanilang naging pag-uugali? Verse 18, right? But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your God, nor will we worship the gold image which you have set up. Sinabi po sa verse 18, ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, o ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. Whatever situation we are, we will serve God, not serve either. Anumang sitwasyon tayo naroon, paglingkuran natin ng Diyos, hindi po yung Diyos-Diyosan. But the wife of Job failed, right? Kaya nabigo po yung asawa ni Job. Chapter 3 is about Job's lament. At sa chapter 3 naman po, patungkol sa panaghoy ni Job. This is the part that caused argument with a friend later as Job lament about unexpected suffering. Ito po yung bahagi kung saan yung naging sanhi ng pagtatalo ng kaibigan ni Job kalaunan at si Job dahil po sa panaghoy ni Job tungkol sa kanyang hindi inaasahang pagdurusa. This can be said to be a bridge that connects the introduction of Job's suffering and the main body of the debate about the suffering of the righteous. At masabing ito po yung tulay na mag-uugnay po sa introduction ng pagdurusa ni Job at sa pinakapangunahing katawan po ng debate sa patungkol po sa pagdurusa ng mamatuwid. Because in Job chapter 3, Job lament his suffering for his suffering. Dahil sa Job chapter 3 po, si Job ay nanaghoy dahil sa kanyang pagdurusa. Three friends visit Job to comfort him at first. Kaya sa una, yung tatlong kaibigan ni Job ay bumisita upang siya ay aliwin. But they could hear the lament of Job. Pero napakinggan po nila yung naging panaghoy ni Job. After they heard the lament of Job, they start to dispute with Job. Pagkatapos po nilang mapakinggan yung panaghoy ni Job, dito po nagsimula yung kanilang pagtatalo sa pamagitan ng Job. Job's lament, right? Kindle their dispute. Kindle. Kaya yung panaghoy ni Job yung nagpasimula ng kanilang pagtatalo. So here, in chapter 1 and 2, right, Job kept his faith. Dito po sa Job chapter 1 at 2, naingatan niya po yung kanyang puso. He kept his heart, right? Naingatan niya yung kanyang puso. But he was not perfect man, right? Pero hindi po siya perpektong tao, tama po ba? He has a limitation. Meron po siyang limitasyon. That's why verse 1, chapter 3, verse 1, you open the Bible. Kaya buksan niyo po sa chapter 3 verse 1. Job said, chapter 3, verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nito'y ibinuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Yeah. Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Ibinuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Contrary to Satan's claim, Job did not stop fearing God even in the midst of unknown and extreme sufferings. Kaya sa kabaligtaran po ng kahilingan ni Job, si Job ay hindi huminto na matakot sa Diyos kahit na siya ay nasa kalagitnaan ng hindi
kilala at matinding pagdurusa. It proved that his faith was a true faith that had nothing to do with the worldly blessings. Nagpapatunay ito na yung kanyang pananampalataya ay isang tunay na pananampalataya na walang kinalaman po sa makamundong pagpapala. Yeah. However, the fact that he cursed his own birth due to extreme suffering confirms his limitation as an imperfect human being. Gayunpaman, yung katotohanan na sinumpa niya po yung kanyang sariling kapanganakan dahil po sa kanyang matinding pagdurusa ay nagkumpirma ng kanyang limitasyon bilang isang imperpektong tao. In addition, it tells us that his faith needed to mature one step through God's refinement. Sa karagdagan po, sinasabi nito sa atin na yung kanyang pananampalataya kinakailangan po pong mag-mature ng isa pang hakbang tungo sa magitan po ng pagdadalisay ng Diyos. His faith also needed to be more matured. Yung kanyang pananampalataya kailangan na higit na maging matured. In fact, Job's suffering was according to Satan's accusation. Sa katunayan, yung pagdurusa ni Job ay ayon po sa akusasyon o paratang ni Satanas. However, God's permission over Satan's proposal can be said to be God's providence in order to use Satan's trick against him and mature Job's faith. Gayunpaman, yung pagpapahintulot ng Diyos sa kahilingan ni Satanas ay masabing ito po yung pagkalinga ng Diyos upang gamitin po yung mga pakana ni Satanas laban sa kanya at upang ma-matured po yung pananampalataya ni Job. Satan's right? He accuses Job to stumble his faith. Sa panig ni Satanas, pinaratangan niya si Job para matisod sa kanyang pananampalataya. Then God allowed Satan the tempt Job. Pagkatapos pinahintulot ng Diyos kay Satanas na natisurin si Job. But God said, God used it to more much improve the faith of Job. Pero sa panig naman ng Diyos, ginamit niya po ito upang mas maging matured pa yung pananampalataya ni Job. Yeah. It is fully understandable from a human point of view that Job lamented over his life in a suffering for no reason. Yeah. Human point of view, right? It's unreasonable. Job lamented. Kaya sa pananaw ng tao po, natural lang na magdusa po. Right? Yeah. Because he don't know the reason he suffered a lot of oppression. Dahil hindi niya nalalaman, nagdusa siya ng maraming kapigatian. However, from a faith point of view, it is not right to curse one's own birth because it is the Creator God who gave birth to the world. Gayunpaman, mula sa pananaw ng pananampalataya, hindi po nararapat na sumpain ang kanyang sariling kapanganakan dahil ang Diyos na tagapaglikha ang nagbigay ng kapanganakan sa mundong ito. 19 po, it's not right. Kaya hindi po ito nararapat. From a faith point of view. Mula sa pananaw ng pananampalataya. God acknowledged that Job's faith was pure, but he knew that there was still room for progress in his faith. Kaya kinilala ng Diyos na yung pananampalataya ni Job ay dalisay. Pero nalalaman niya na meron pa pong kwarto para siya ay mag-progress sa kanyang pananampalataya. It is to acknowledge and obey God's absolute sovereign and providential goodness in any situation. Ito ay yung kilalanin at sundin po yung ganap na soberenya ng Diyos at yung kabutihan ng Diyos sa anumang kalagayan. Yeah. The same goes for the affliction that comes to us. Ganon din po sa mga kapigatiang nangyayari dumarating sa atin. Sometimes even if the affliction comes to us for unknown reason, we must believe in the goodness of God's providence and overcome them. Minsan, kahit na yung kapigatian ay dumating sa atin ng walang kadahilanan, sampalatayanan po natin ito na yung kabutihan ng Diyos at yung pagkalinga ng Diyos. So, important thing, we must believe in the goodness of God's providence. Kaya ang malagang bagay, sampalatayanan natin yung mabuting pagkalinga ng Diyos.
even though we don't know the reason why affliction comes to us. Kahit na hindi natin nalalaman ang dahilan kung bakit dumating sa atin yung kapigatian. So there is a question of Job, Kaya meron pong yung katanungan ni Job. verse 11 and 12. Why did I not die at birth? Why? Bakit hindi pa ako namatay nang ako'y isilang? Bakit? This is not a question about disbelief, but a sincere appeal to know the answer. Hindi po ito yung katanungan ng hindi pagsampalataya, kundi yung kanyang tapat na gustong malaman po yung sagot. Job really want to find the answer. Si Job nagnanais siyang mahanap yung sagot. Why I have to suffer this affliction? Bakit kinailangan kong magdusa ng ganitong kapigatian? When do we have a many question of God? Kailan po tayo nagkakaroon ng maraming katanungan sa Diyos? When I think God does not listen to my prayer. Kapag iniisip ko na ang Diyos ay hindi nakikinig sa aking mga panalangin. Habakkuk chapter 1, 2, right? Oh Lord, how long shall I cry and you will not hear? Sa Habakkuk chapter 1 verse 2, O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo papakinggan? You pray for a long time, but your prayer is not answered. Nanalangin ka sa mahabang panahon pero hindi nasagot ang iyong panalangin. Then you have a question. Pagkatapos magkakaroon ka ng katanungan. Right? Yeah. When we see the wicked prosper, we have a question. Pagkatapos kapag nakikita natin na yung mga masama sumasagana, nagkakaroon tayo ng katanungan. So Job chapter 21, right? 7. Why do the wicked live and become old? Yes, become mighty in power. Sa Job chapter 21 verse 7, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Yeah. At that time, right? When we see the prosperity of the wicked, right? We have a question to God. Kaya sa panahon na nakikita natin yung kasaganaan ng mga masama, tayo ay nagtatanong sa Diyos. Yeah. And when we don't understand what God does. At kapag hindi natin naiintindihan kung ano yung ginagawa ng Diyos. Yeah. So, Habakkuk chapter 1:13, it said, why do you look on those who deal treacherously and hold your tongue when the wicked devour person more righteous than he? Bakit mo minamasdan ang taong masama at tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa sa kanya? The wicked, right? The wicked devour person more righteous. Dito po, yung masama, sinasakmal niya ang taong higit na matuwid kaysa sa kanya. Habakkuk, the prophet Habakkuk did not understand that God was using evil Babylon to punish Israel. Ang propetang si Habakuk, hindi niya po maunawaan kung bakit ginagamit ng Diyos ang masamang Babylonia upang parusahan ng Israel. Babylon, right? The wicked, more wicked one. Yung Babylonia po higit na masama. Israel, righteous. Yung Israel po, yung matuwid. His side, he couldn't understand, right? Sa panig niya po, hindi niya maunawaan. Yeah. So, we meet many this kind of situation, right? Kaya, humaharap po tayo sa ganitong napakaraming uri ng sitwasyon. Then we can have a question also, right? Pagkatapos tayo din ay nagkakaroon ng katanungan. Yeah, but God does not give the answer immediately, right? Pero hindi agad ibinibigay ng Diyos yung sagot. Someday, we can understand why God did like that. At darating yung araw, maunawaan natin kung bakit ginawa ito ng Diyos. Yeah, in church also, right? Sometimes you cannot understand everything in church. Ganun din po sa church. Minsan hindi natin naunawaan kung ano po yung mga nangyayari sa church. Why church do like this? Bakit ganito yung ginagawa ng church? Even though you cannot fully understand this time, someday you can understand also. Kahit sa pagkakataong ito, kung hindi mo ito lubos na maunawaan, darating yung araw na ito ay maunawaan mo. Yeah. Anyway, the key point of Job, right, is we need to believe God's good providence. Gayunpaman, yung pangunahing punto ng Job po ay kailangan natin sampalatayanan yung pagkalinga ng Diyos. The point of Job is not just affliction
affliction itself. Kaya yung punto ng Job ay hindi lang po basta doon sa pagdurusa. The key point of Job is God's good providence. Yung pangunahing punto ng Job ay yung mabuting pagkalinga ng Diyos. We have to believe God's good providence. Kailangan nating sampalatayanan yung mabuting pagkalinga ng Diyos. And we have to obey to God's good providence. At kailangan nating sundin yung mabuting pagkalinga ng Diyos. Then affliction will not be big problem, right? Kung gayon, yung kapagatian ay hindi magiging malaking problema. Whatever suffering we have, it's not big problem. If Sa- we can believe God's providence. Anumang sitwasyon tayo mayroon, hindi natin sasampalatayanan natin yung mabuting pagkalinga ng Diyos. That is the point of Book of Job. Yan po yung punto ng aklat ng Job. And then next time we continue learn the remaining chapter. At sa susunod, pagpatuloy nating pag-aaralan po yung natitirang chapter. Okay? Okay po? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kapahamakan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Thank you for guiding us to learn the Bible through this Bible study. Salamat po sa pagpatnubay sa amin na matutunan ng Biblia sa magitan po ng Bible study. Let us know God more by learning the Bible. Alamin nawa namin ng higit ang Diyos ang Biblia sa magitan ng pag-aaral ng Biblia. Especially today, we learn the book of Job. Lalong higit ngayong araw ay pinag-aralan po namin yung aklat ng Job. Let us understand God's providence in our Christian life. Maunawaan nawa namin ang pagkalinga ng Diyos sa aming buhay Kristiyano. Let us believe and obey to God's providence. Sampalatayanan at sundin po namin nawa ang dakilang pagkalinga ng Diyos. We only rely on your mercy and gracious. Kami po'y umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po. Salamat po. Yeah.